Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang posibilidad na hindi na tuluyang mag-IPO or Initial Public Offering ang Ripple. Ayon po mismo sa dating software engineer nila. Kung inaasahan po nating tataas ang presyo ng XRP kapag nag-IPO ang Ripple, makakailangan natin na pag-isipan ulit. Ayon po kay Matt Rosenden, siya po ang dating Ripple engineer at ngayon ay CEO po ng Capsign. Hindi raw prioridad ng Ripple na maging isang public company. Pero bakit nga ba? Ano ang dahilan ng desisyong ito at paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang ibig sabihin ng IPO at bakit ginagawa ito ng ibang kumpanya. Ang IPO or Initial Public Offering ay ang proseso kung saan ang isang private company ay nagbebenta ng bahagi ng ownership nito sa publiko sa pamamagitan po ng pagbebenta ng stocks. Sa madaling salita, kapag nag-IPO ang isang kumpanya, pwede na itong mag-invest or pwede na itong pag-investan sa stock market. Ngayon ay maraming kumpanya ang gustong mag-IPO dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una ay makalikom po ng pondo para sa expansion at iba pang operations. Pangalawa ay magkaroon po ng liquidity o madaling access sa cash mula sa mga investors. Pangatlo, makilala po sa mas malawak na market para mas tumaas ang kanilang credibility. Pero gaya po ng maraming bagay sa negosyo, hindi lahat ng kumpanya ay swak sa ganitong setup. Ngayon ay bakit po hindi interesado ang Ripple sa IPO? Ayon po kay Matt Rosenden, isa po siyang podcast, ayon po sa kanya sa isang podcast kasama si Ray Fuentes, hindi raw kagaya ng ibang fintech companies tulad ng Circle, Kraken o Consensus ang Ripple pagdating po sa pagnanais na maging public. At ano ang dahilan? Ayan, ayon po kay Rosenden ay wala raw pong sapat na incentive or benepisyo ang Ripple para mag-IPO. Ibig sabihin ay hindi nila nakikitang makakabuti ito sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang negosyo. Dagdag pa rito ay sinabi po ni Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, na hindi po nila top priority ang IPO, lalo na sa Amerika kung saan ay sobrang higpit ng mga regulasyon ngayon pagdating po sa crypto. Nitong nakarang taon lang ay binanggit po ni Ginoong Garlinghouse na habang bukas po sila sa posibilidad kung luluwag ang mga batas, hindi ito ang kanilang focus ngayon. Ang importante raw ay malakas ang financial standing ng Ripple at hindi po nila kailangang humingi ng puhunan mula sa publiko. Ngayon ay may disadvantage ba ang pag-IPO? Ayan. Ang sagot po sa katanungan na ito ay oo. Ayan, at ito ang mga posibleng dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang Ripple. Una ay mahal po ang proseso. Maraming legal at saka financial requirements ang kailangang ayusin bago po makapag-IPO. Pangalawa, nababawasan po ang kontrol ng mga founders. Kailangan po kasi nilang sumunod sa kagustuhan ng mga shareholders. Pangatlo, mas mataas na public scrutiny. Kailangan po nilang i-report ang kanilang kita, expenses, at saka iba pang financial activities sa publiko. At ang pang-apat ay ang pressure sa performance. Lahat po ng investors ay maghihintay ng growth or paglago, quarter by quarter. Kapag hindi na-meet ang expectations, bumabagsak po ang stock. Kaya para kay Ripple na isang kumpanyang may unique na model at matagal nang lumalaban sa regulators, mas magaan para sa kanila na manatiling private.
Ngayon is totoo ba na tataas ang presyo ng XRP kung sakaling mag-IPO ang Ripple? Maraming XRP supporters ang umaasa na kapag nag-IPO itong si Ripple, tataas daw ang value or presyo nito. In fact, sinabi po ni US Attorney John Deaton na pwedeng umabot daw ito sa $8.72. Ayan ang presyo ng XRP kung sakaling mangyari ito. Pero sa realidad, hindi po garantiya ang IPO para mag-pump ang presyo. May speculative hype lang ito sa simula, pero ang long-term value ay nakadepende pa rin po sa performance ng kumpanya at demand ng token sa market. Kung hindi po mag-IPO ang Ripple, maaaring hindi mangyari ang inaasahang price surge. Pero hindi rin ibig sabihin nito na hindi nalalaki ang value or presyo ng XRP. Ang iba pa ring mga factors tulad po ng partnerships, adoption at market demand ay yan ay magdudulot po ng malaking tulong. Ayan. Kaya ngayon ay paano po nito maapektuhan tayong mga Pinoy crypto investors at traders ni XRP. Ayan. Una ay mas kaunting hype-driven movement po dahil wala pong IPO ay baka magkaroon po ng biglaang pagtaas ng presyo itong si XRP pero sa short term. At pangalawa ay mas predictable po na galaw. Hindi po natin kailangang mag-react sa stock market related news. Focus lamang po tayo sa crypto, use cases ng crypto at adoption nito. Pangatlo ay mas tahimik po na development. Dahil hindi po pressured ang Ripple sa quarterly performance, pwede po nilang i-prioritize ang long-term growth at saka utility ni XRP. Kaya sa madaling salita ay mas stable po, pero hindi kasing exciting para sa mga naghahanap ng mabilisang kita. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay smart move po ito para kay Ripple. Oo, exciting po ang IPO para sa mga investors. Pero hindi lahat ng kumpanya ay kailangan nito, lalo na kung kaya naman nilang mag-survive at saka mag-expand nang hindi humihingi ng pondo sa publiko. Sa halip na mag-focus sa mga expectations ng stock market, pwede po nilang ipagpatuloy ang development ng cross-border payments, tokenization, at saka iba pang blockchain use cases. Hindi nila kailangang sumayaw sa tugtog ng Wall Street kung kaya naman nilang magpatugtog ng kanilang sariling musika. Ang mahalaga ay patuloy silang nagbibigay ng real-world value. At kung ganun ang mangyayari, darating din po ang panahon na kikita at lalago ang mga nag-hold ng XRP, with or without IPO. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.